Alright, share ko lang sa inyo yung aking watch list. Nilist ako dito yung mga stocks ng mga above moving averages or AOTS. AOTS stands for Alignment of the Stars. Maraming mga traders, ito yung mga tinitingnan kung yung isang stock uptrend or downtrend. Also, kung malakas siya. Pag yung isang stock is higher or above all the moving averages, magandang stocks na i-trade siya kasi may momentum siya. Okay, so in this video, makita natin yung mga lines na to. Yung green, 20-day moving average. Yung blue, 50. Red, 100. And the orange is 200 moving average. So, in this case, unang stock natin na nandito sa aking watch list is AI, Arlington Asset Investment. So, pag ganito, pababa siya, yung price is below this moving average, hindi natin siya tinetrade. Okay. Kaya, inilalagay ko na muna siya sa aking back burner or reserve drivers. Yan. Asana, same thing, below moving averages, pass. BBIO, ito, kita nyo, ang lakas, oh. Above 20, 50, 100, 200, ang lakas niya. Ngayon, bibilin ko na ba to? Hindi, kasi nandito na siya sa kanyang resistance. Okay, there is also such thing as support and resistance. Most likely kasi pag nasa resistance siya, ibig sabihin niya nire-reject na yan. Parang marami ng supply dyan. So, most likely, bababa na muna siya. Pwede siyang mag-pullback hanggang pullback siya hanggang dito. Nandito sa ating 21 moving average. Tapos siya aangat ulit. Okay. So, yun yung possible inaantay natin dyan. Now, kung mag-breakout siya, wait. Okay, pwede rin siya mag-breakout. Ibasagin niya tong resistance area na to. Okay, so pwede siyang umangat. Pag nag-breakout siya dyan, then tsaka tayo bibili. But as of now, wait lang muna tayo. Okay, next, BITB. Ito ang gulo. So, bibilin ba natin to? Hindi. Ano to? Bitwise Bitcoin ETF. Okay, so sa Bitcoin space, medyo magulo-gulo pa siya. Hindi malinaw na pangat siya. And marami nga kasi speculations ngayon na yung mga Donald Trump stocks magliliparan. Isa to, itong mga Bitcoin na to. So, ano to muna dito? Wait and see. Okay, BKR. Okay, ang ganda, di ba? Ano, AOTS, Alignment of the Stars. Okay, nag-breakout siya dito sa line na to. Pero ang layo niya dito sa 21 moving average. Usually, bumibili ako pag nandito na siya nakatungtong price dito sa moving average. Okay, waiting for a pullback. Then, tsaka tayo, tsaka siya angat. But, again, we do not predict. So tayo naka-anticipate tayo. Pag dito siya, pag dumiretso siya diyan pataas, may gagawin tayo. Pag nag-pullback siya, may gagawin tayo. Pag hindi wala siyang nasunod sa mangyayari, may gagawin pa rin tayo, which is hold. Okay? So ito AOTS din siya. Bumaba siya dito sa 50 moving average. Nag-draw tayo ng trend line. So, ang bias natin dito is magbabounce to. Okay. Yan, pwede siya mag-bounce dito. So, ganun lang naman nangyayari sa stocks is either mag-reverse or mag-continue. Okay. So, tingin ko bumili ako nito kagabi. Okay.
EQH, ganun din, AOTS na siya. Kaso, may resistance to. Ayan. May resistance. So, madami ng suppliers dito. So, most likely, pababa na yung ano dyan. Yung yan, pwede siyang bumaba. Okay. And then again, pwede rin siyang umangat. So again, kung ano mangyari mamayang gabi, doon tayo magre-react. Hindi tayo ngayon, hindi tayo magpe-predict na tataas yan, bababa yan. Pero ito, looking at the moving averages, makikita natin dito na malakas siya, may momentum siya. Okay, kagaya nito, nakataas sila lahat. Pero yung price bumaba, okay lang yan. Kasi nga, ayan, tataas din siya uli. Kumbaga may momentum siya. Okay? So, importante yun, no? Trend, volume, momentum, tsaka volatility. Volatility yung galaw ng price. Minsan pag walang volatility, ang lungkot eh. Yung malalaman nyo yun pag mo check nyo yung ATR. Okay, sa ibang video na natin yun. So, ito na lang muna. ATR is average true range, ibig sabihin. Okay, FTI, tingnan natin, maganda rin. So, ito nakatungtong dito. Ito, dapat bumili ako dito. Tingin ko bumili ako dyan eh. Last night. Though, medyo kulang yung volume, pero pwede. AOTE siya. Okay? Fiverr. Ayan. Tinanggal natin yan sa watchlist natin. Di dito, pero sa papel ko. Na nakatanggal siya. Dahil nga, ayan, pababa yung AOTS niya. GEO. Ito wala to sa GoTrade. Pero, yan, nag-breakout siya dito. Breakout with a hammer with volume. So, we'll see. Isa pa rin nga palang indicator na ginagamit ng karamihan, yung MACD. Moving Average, Convergence, Divergence. So, tingnan nyo rin. Sa akin lang kasi, pag masyadong madaming indicators, Google yung decision making mo eh. Magpo-fall tayo sa analysis paralysis. So, ito lang susundin natin. Support, sa akin lang support and resistance. Itong moving averages, volume. Okay na. Actually, yung apat na sinabi ko. Okay na yan. Okay. Ion Q. Okay. Ito bumaba pero tumaas siya ng 5%. Asan ba yan? 5%. Ano, tumaas ng 5.92%. Akalaan mo yan. Pero hindi pa tayo bibili dyan. Antayin kong mag-AOTS to mga to. Tsaka tayo bibili. Kasi minsan may tinatawag ng mga false breakout. Parang kala mo okay na, hindi pa pala. Kaya totoo yung sinasabi na may manipulation na nagaganap. Oo, totoo yun. Kaya kailangan matuto tayong magbasa kung ano ba itong galawan na to. Manipulated ba to o hindi. Okay, KD. Ito maganda. Yan, nasa ibabaw siya ng price. Yan. Minsan ang tatanungin nyo, hindi naman kilala yung mga yan eh. Ayun na nga, hindi naman kailangan kilala eh. Ang kailangan natin, kilala ng mga malalaking, mga institutions, mga malalaking companies na bumibili ng stocks, gaya ng mga insurance companies, mga hedge fund companies, brokers, investment banks, insurance, yan, yun ang importante. Kahit di mo kilala, basta kilala nila to. Okay, na alam nila na yung pera na nakikita dito. So, eto kagaya na itong KGS. Yan, pataas siya. Pero hindi ko siya binili kasi ang layo niya dito sa sa 21 moving average. Though may volume siya. So, based from experience, bumababa din siya. Pero ito, tama ito. Okay, nakita niyo ito, di ba? Ang layo niya sa 21M, malapit siya sa resistance.
Ang lakas ng volume. So, pag binili mo siya, uy, tumaas naman na. O, tumaas, pero bumaba di agad-agad. Di ba? Para lang ano to eh. May tinatawag silang inducement or liquidity grab. Papatasin niya ng mga ng mga market makers, papatasin nila para magbilihan yung mga tao. Nakagaya natin mga retail trader, bibili tayo. Oh, sige, okay, yes. Tapos patutulog na ako. Pagising mo, uy, baba. Ayun, tapos sisihin mo yung sarili mo. So, kaya, ano to, yun, so maraming angulo titignan natin. Hindi lang yung moving averages, hindi lang tong volume. Kailangan meron silang tinatawag na confluence. Okay? Okay, ito LMND, pababa siya, bibili na ba natin? Pakitype sa comment section. Okay, LUV, ang gulo, ayoko niyan. OVV, yan, pataas. Kaso may resistance dito. May resistance. So, hindi pa tayo babalik. Antayin natin yung mangyayari mga mayang gabi. Kung mag-breakout siya dito, or kasi basta bibili tayo pag nag-breakout kasi dito wala eh, may resistance eh. Kaya timing din. Okay, guys, ganun din naman sa pagtatawid ka sa kalye, hindi naman pwedeng dire-diretso ka lang, timing ka din. Kung nagda-drive ka naman, kung ayaw mong matraffic, timing ka din. So ganun din dito. Okay, ito bagong AOTS bago lang siya kaya to magandang i-trade to. Ano ba to? Riot. Etong Riot, wala rin to sa medyo related sa mga Bitcoin. Pero wala siya sa GoTrade. Yung isa kong broker, siya IBKR, Interactive Brokers. So, kung gusto niyo yun, just click nyo lang sa description. Meron akong link doon. To, bibilin ba natin to? Tama kayo. Pass. Bakit? Below AOTS, ang volume niya, ang baba. Though, sabihin natin, nasa support naman pwede naman siya mag-bounce. Pwede. Pero, as for me, hindi muna. So, dun tayo sa di ba sabi nga, trend is your friend until it bends. So, wala siya sa trend nasa downtrend siya, uptrend tayo, pag bibili tayo uptrend, pag magbebenta downtrend. So wala siya sa uptrend, so hindi tayo makakabili. Okay, so ito ganda ng AOTS niya, ganda ng opening. Ito guys, tinitingnan din dyan yung mga pag nag-widen yung distance nila from each other, ibig sabihin lumalakas siya, may momentum. Pero pag pasikip, tightening or narrowing, siya, pahina. Okay, so in this case with RRC, ito nasa GoTrade to, itong stocks na to, itong TOST, yan, malinaw sa malinaw, pababa. Okay, WRBY, ito okay to eh. Ganun kagaya nangyari sa akin nung kahapon, binili ko siya. Umangat onte sa opening. After 15 minutes, binenta ko na. Nakapitas din tayo ng malaki din eh. Mga $30 din. So, parang hindi din. Mga lang, 20 lang, 20. Ayun. So, okay na rin. Ayun. So, yung importante nga, binabantayan din yung stocks natin, hindi yung pagbili tulog. Ayun. So, again, depende yan Kanya-kanyang diskarte to. Kung ganun yung way nyo, okay lang. Basta as long as it makes money for you, okay yun. Ako just sharing etong aking experience. Okay, so yun lang guys. So I hope
ay may value kayong nakuha dito sa video na to. And kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to subscribe and like kung nagustuhan nyo. At mag-comment din kayo kung may mga ayaw kayo or may questions kayo. Alright? Thank you.